Guys, welcome in this channel. This reading is for collective your energy at this time. Four of Swords. Kalmado yung isipan mo, relax yung isipan mo. Nagre-recover ka. Para bang pagod ka kasi. Kaya nagre-recover ka. Siguro pagod ka sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Yan. Pwede din nakakatulog ka na ng mahimbing paggabi o mag-umpisa na makatulog ka ng mahimbing paggabi. Kung lately ay hindi ka pa makatulog ng mahimbing paggabi. Ganun. So, ano ang blessing na paparating sa'yo? Meron kang malalaman, yun ang blessing na darating sa'yo. May malalaman ka na hidden yan. Paano naging blessing to? Yung darating sa'yo yung damon. Ay, hidden. Kasi bubuo ka ng family. Hindi, parang hindi mo in-expect. Hindi mo pa alam lately or dati na ito pala yung mangyayari sa buhay mo. Sa kabila ng mga pinagdaanan mo na, actually nag-recover ka na sa mga pinagdaanan mo eh. Kung ano man yung pinagdaanan mo. Parang napagod ka sa buhay. Ganun. Kaya nag-recover ka na. Yan. Pero nag-recover ka na ha. Ito pala, no? Yung hidden blessing na mamuhay ka na ng masaya. Bubuo ka ng masayang pamilya. Fulfilled ka. Mamuhay ka ng wish mong buhay o kung wish mong magkaroon ka ng partner na mamahalin ka, na masaya kayong magkasama, fulfilled ka, siya yung winish mo talaga na makatuluyan mo kasi maging masaya ka with that person kasi mahal mo talaga siya. Iba yung crush, iba yung idol sa mahal mo. Kadalasan na masasabi mo mahal mo, yung nakarelasyon mo talaga yun. Na minahal mo. Hindi dahil sa pera niya, hindi dahil sa good looking siya, kundi dahil nagki-care ka doon. Naramdaman ka ng attachment pagdating sa kanya. Empathetic ka. You want the best for that person. You want to be part of that person's life kasi happy ka, masaya ka, fulfilled ka pag siya kasama mo. Yan, ganun. You will live a life na wish fulfillment, na fulfilled ka. Yan ang wish mong buhay. Yan. You will be truly happy and satisfied, fulfilled. Para ma-enjoy mo yung buhay, peaceful yung buhay nyo, ganyan. And sino naman tong maging partner mo? Or partner mo na siya? Or magiging partner mo pa lang? Sino yan? Tingnan natin. See, Five of Swords in reverse. Submissive na siya. So, possible, maging submissive na to sa'yo. Hindi na siya yung kailangan ikaw yung mag-reach out. Kailangan susunod ka sa kung ano yung gusto niya, yung nais niya. Kailangan siya masunod. Hindi na siya ganoon. Kailangan siya ang hari, siya yung dominant, ganyan. Siya yung in control sa relationship nyo, sa connection nyo. Kailangan sunod-sunuran ka sa gusto niya. Kung under ka sa control niya. Huwag ganyan ba? Hindi na siya ganoon. No? Ano na siya maging submissive to. At pag submissive, hindi ibig sabihin na kailangan direktahan mo din o yung i-direct mo siya or ikaw yung yung hari. Dapat sa relationship there is equal give and take. Yan.
para healthy, hindi toxic, and long-lasting. Long-lasting talaga, yes! Yung pang long term. Yan. So, ano yung feeling ka? So, hindi ko pa alam kung kilala mo na siya eh. Kung kilala ka na niya, kung kilala mo siya or kilala ka niya, kung kilala ka niya, ano yung feelings niya sa'yo? If kilala ka lang niya, if kilala ka na niya. Ay, yung feelings niya naman sa'yo, naka-restrict eh. Nire-restrict parang controlled, restricted. Para may pumipigil sa feelings niya sa'yo, sa nararamdaman niya sa'yo. Para bang hindi siya malaya na makaramdam ng kung ano man sa'yo. Sino nag-restrict sa kanya? Sarili niya din. Sarili niya din. Na-restrict niya yung magka-feeling sa'yo. Na-restrict niya yung naramdaman niya pagdating sa'yo. Siya din na-restrict. Possible, may trauma siya sa pag-ibig. Or takot siyang masaktan. Heartbroken. That's why ginagawa niya yun eh. Pero, kung hindi niya i-restrict ang feelings niya sa'yo, ano nga ba talaga ang feelings niya sa'yo? Alamin natin ha. The Devil in Reverse. Hindi ka niya gustong kontrolin. Hindi ka niya gustong manipulahin. Hindi ka niya gustong kontrolin. Or pwede din na hindi siya obsessed sa'yo. Ano pang feelings niya sa'yo kung hindi niya nare-restrict ang feelings niya sa'yo? Tingnan natin. Feeling niya you're not connected intuitively. Parang yung hindi kayo connected energetically, mga ganun, or intuitively, or energetically, or spiritually. Yun ang feeling niya. Na parang hindi kayo connected energetically to, maganto. Parang nahirapan siguro makakonect sa'yo energetically, yung energy niya. Ano naman ang iniisip niya ngayon sa'yo? Ng tao na yan. Yung kilala ka na niya. Na, ito. Gusto ko niya mapangasawa. Naisip niya na bigyan ka ng stable, komportableng buhay, pag-asawa ka na niya, bigyan ka niya ng masaganang buhay, gawin ka niyang wealthy spouse, bigyan ka niya ng abundant na buhay, prosperous na buhay, yan. Or iniisip niya, intelligent ka, basta yung mga nasa isip niya, no? Ano pang iniisip niya ngayon ng person mo na yan when it comes sa'yo? Nasaktan siya. So, maaaring takot talaga to na masaktan siya, ma-heartbroken, kaya nire-restrict niya yung feelings niya eh. Siya din ang nag-restrict ng feelings niya ha. Hindi kung sino ha.
nasasaktan siya, masaktan siya, baka ma-heartbroken siya. Clarify ko na baka ma-heartbroken siya sa'yo. Baka ma-heartbroken siya. Hindi naman nakakatakot ma-heartbroken. Nakatakot ba yun? Kabala, no? Manhid na yan pagka ganun. Hindi nakakatakot ang ma-heartbroken, no? Ano yung nakakatakot? Yung walang pera ang nakakatakot. Ang heartbroken, hindi nakakatakot yan. Kasi alam nyo bakit hindi nakakatakot yung heartbroken ka? Para sa akin. Kasi kung yun ang isipin mo, yung masaktan ka sa relationship, matakot ka mag-risk eh. So, malayo ka sa possibility na ma-meet mo yung true love mo. Or kaya yung maging masaya ka. Kung takot ka mag-risk sa relationship. Yung makipagrelasyon, yung takot ka na makipag-communicate sa taong gusto mong makarelasyon. Kasi takot kang masaktan, heartbroken. Eh kung hindi mo naman kasama yung tao na gusto mong pangasawa, edi forever ka heartbroken. Kasi takot ka eh. Takot ka makipag-communicate eh, di ba? Hindi yan manipulation na. Yan ay ano ko lang yan. Sa isip ko lang yan. Kung paano ko i-view bagay-bagay. Sure. Mga sitwasyon. So, ano yung kinatakutan niya sa'yo? Baka may kinatakutan siya sa'yo eh. Six of Cups in reverse. Yung maging malayo yung loob mo sa kanya. Yung lalayo yung loob mo sa kanya. Yung you will not feel at home sa kanya. Yung hindi ka maging komportable sa kanya. Yung pwede maging mabigat ang loob mo sa kanya. Yan. Pero there's a possibility, kasi blessing to sa'yo eh. Baka hindi lang to possibility, baka mangyari na talaga yan, or yan ang mangyari sa inyo, na bubuo kayo ng pamilya, magiging partner mo siya. Ano pang blessing ang darating sa'yo? Six of Cups. Six of Cups pa rin. In reverse. So, paano naging blessing tong Six of Cups in reverse na to? Kasi magkakaroon ng union sa inyo ng person na to, na yung hindi kayo close na person. Yan na nga yun. Yan na yun, guys. Yung mapapangasawa mo, yung maging partner, mag-reconcile yan sa'yo, or magkaroon ng reconciliation sa inyo. Yan. Makakalayo ka na, meron kang tatalikuran, meron kang lalayuan. Parang walang nangyayari sa buhay mo dyan. Or walang progress, or maaaring dyan ka na stuck. Makakaalis ka na dyan, makakalayo ka na dyan. Kasi magkakaroon ng union sa inyo, mamuhay na kayo ng masaya, fulfilled. Happy. Yan, happy talaga. So, yan. And, siya na yan. Yung tao na yan. Hindi kayo close ngayon. You're not together right now. Yan na yung parang
hidden sa'yo na malalaman mo. It's a blessing! Wow, it's a blessing. May mission ka ba? From God? Mission or missions? Let's see. Ay, wala. Wala daw. Wala ka daw mission sa God. Wala daw eh. Pero dati may mission ka sa God. Natapos mo na. Tingnan natin. Dati. Oh, madami. May mission ka sa God dati. Natapos mo na. Yun na yung mga hard times. Ganun ang mga mission from God. Hindi ka, hindi easy ang life. Basta hindi easy ang life pag gumagawa ka ng mission from God. Di ba kagaya kay Prophet John? Oh, nung ginawa niya na yung mission niya, di ba? Ang daming tao na, nagagalit sa kanya, Kasi nag-share siya na, nangungoreksyon na siya eh. Kasi yung mission from God, mga ganyan, nangungoreksyon sa mga tao. Bakit nga ba kailangan yun? Na mangoreksyon sa mga tao para alam ng mga tao kung ano yung iwasan nila. Alam ng mga tao kung ano yung mali sa tama. Alam ng tao kung ano yung katotohanan. Mag-share na siya ng truth. Hindi matanggap ng mga tao ang katotohanan. Kaya hindi sila komportable na marinig ang katotohanan. Kasi makasalanan niya ang mga tao. Yun. Yung katotohanan may punishment from God. Tapos, yung nagbibigay siya ng warning, diba? Kaya nagagalit yung mga tao. Mga ganun ang mission from God. Kaya pwede din yung iba, yung heal, mga ganun. Yung gamot, ganyan. Iba-iba naman yan, mission. O may natapos ka ng mission, ngayon it's time for you to relax. And live happy. Kasi yan na yung blessing. After mo matapos yung mission mo, di ba, nag-recover ka. No? Ngayon, ay mag-relax ka na. Mamuhay ka na ng fulfilled, masaya kasama itong person mo. Yan. Meron daw. Meron. Hindi lang isa, madami nga eh. Hindi ko alam kung ilan na natapos mo na mission. Parang ano na yan sa'yo, reward na yan sa'yo. Yung maging buhay mo na yan. Kasi may natapos ka ng mga mission. Hindi lang isa. At alam nyo, pag meron kang kinikiring mission, galing sa God, atakihin ka ng mga evil forces, atakihin ka ng witches, wizards, warlocks. Ganyan sila. Gusto nilang pigilan yung plano ng God. At gusto nilang i-distract, pigilan ang mga may mission from God. Ganun yung mga yan. Pag in-expose mo sila, ay ipagkalat na sa ibang baliw ka. Batuin ka na lang palipad hangin, gagawin ka na lang ng witchcraft para magmukha kang baliw sa paningin ng iba, ng mga ibang tao. Sirahan ka nila, gagawin ka nila ng mga kadimunyuhan para alam nyo, mag-iba yung paningin sa'yo ng ibang tao, ng mga tao. Ganyan. Lahat ng atake, experience mo from evil forces. Pag meron kang mission, lalo pag gumagawa ka ng mission. By the way, guys, yung isang gabi hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng panaginip ko na yun. Inaano na naman ako ni Satanas, pero in human form siya, ha? Parang disente pa yung looks niya doon sa Pero si Satanas siya, sa panaginip ko. Yan si Lucifer. May mga group siya. Inaano nila ako, hinahunting. Hinahalugad nila ako. Hinahalugad ba yung term doon? Hinahanap nila ako. Basta hinahanap nila ako. Yung ginagalugad. Basta ganun. Tapos, ang ginagawa ko naman, nag-escape naman ako.
lumilipad ako. Parang ginipin kayo nakakalipad eh. Lumilipad ako, tapos kung saan ako bababa, nandun sila naghanap sa akin. Dala-dala ko pa yung pinsan ko, hindi ko na pwedeng iwanan kahit sa panaginip ko, gano'n ako. Tapos, meron pang parang dala kami na sabi ko, putulin mo na lang yung dala natin na mabigat para magaan ang paglipad. Mataas yung lipad, malayo yung lipad para magaan. Pero din kahit sa panaginip, syempre pag mayroong dala mabigat, no? Yun, dala-dala ko pa yung pinsan ko. Lagi ko talagang napapanaginipan yun. Kasama ko yung pinsan ko na yun. Pagka may mga, kunwari may nagsisearch sa akin. Basta ganoon, may mga hindi ko talaga siya pinapabayaan. Kung saan ako bababa. Naghahanap din sila sa mga lugar na yun. Kaya nilipad na naman ako sa ibang lugar. Guys, yung panaginip na yun. Let's proceed sa reading. So, ano naman ang mga tinanggal sa buhay mo? Kasi mag-umpisa ka na ng ganito, no? Eh, syempre, may matatanggalin na yan ng mga napapahirap sa'yo, suffer, no? O yung mga like attacks, spiritual attacks, mga ganyan. Ano yung mga natanggal na sa buhay mo dahil mamuhay ka na ng masaya? Paano ka maging masaya, di ba? Mamuhay ng wish fulfillment life kung meron pa mga atake sa'yo. Ito yung binigay sa'yo. Meron nagbigay sa'yo. Ano itong binigay sa'yo? O sinent, o binigay, inabot, pwedeng sumpa, o ano man yan. Pinakain ka ng yung hindi mag-message sa'yo, etong or hindi ka mag-message, hindi ka maging active, hindi ka makapag-travel, pwede din ganun, hindi mo magawa makapag-message or else hindi ka ma-message ng person mo, hindi ka punta ng person mo, pwede din ganun. Kung ano yung gusto nagbigay niyan sa'yo, nag-send o nagbigay niyan sa'yo, yun naman natanggal. Ano ba yan? Ano ba yung gusto niya na binigay niya sa'yo? Tingnan natin, ha? Yung hindi magkaroon ng reunion sa inyo ng person mo, no? At ano pa? Yung maging powerless. At yung lalayo ka o lalayuan ka ni person mo, lalayo ka kay person mo, yung makontrol nila yung isip mo, yung under ka sa control nila, yung maging unstable ka, hindi maging powerful ang personality mo, hindi strong yung mind mo, hindi strong yung personality mo. Yan ang natanggal sa'yo, no? So yan. Kasi gusto nila sila magdirekta sa buhay mo. Ganun. Kasi evil nga sila eh. Evil eh. Kaya ganun eh. So, ganun talaga yung mga evil. Ano naman ang message ng person mo na yan maging partner mo daw, magkakaroon ng reconciliation, no? Malungkot daw siya pag nag-aaway kayo or pag napipigilan siya o pwede din napipigilan yung union ninyo. Pag may mga humaharang, may hadlang sa union ninyo. Dahil may mga nakipag-compete, mga ganun. Malungkot siya dahil hindi niya nagagawang makapag-reach. Siya ba itong hindi niya nagagawang makapag-reach sa'yo? Hindi. Ikaw yan. Hindi mo nagagawang makapag-reach sa kanya.
So, anong gusto niya? Mag-risk ka sa kanya? O yeah. Bakit ayaw niya mag-risk? At gusto niya ikaw mag-risk? Dahil na-trauma siya? Tingnan natin. Hindi. Dahil takot siya? Ay, problema niya na yun. Takot siya. Ay, di mag-antayan kayo. Kung kailan mawala yung takot niya. Makapag-risk siya. Ganun. Bahala ka. Ako mag-risk ka sa kanya. Ang dali lang namang mag-risk. Sabihin mo lang, hi, hello, how are you? Ganun. Hirap na kung di mag-reply at na-control. Mapahiya ka. Ay, napahiya naman ako. Hindi nag-reply. Hindi interesado. Pero kung kabalan ka na, wala lang. Tawanan mo na lang yan. Hindi mag-reply. So, ano yung gagawin niya kayong next move? Possible lang towards you. Ay, hindi ba mag-message yan sa'yo? Hindi pa mag-take na action. Pero, yan daw ang blessing na darating sa'yo. Baka hindi lang siya agad-agad mag-message o hindi siya agad-agad pupunta sa'yo, mag-travel towards you. Ano to? Message. Hindi siya makapag-message. Hindi siya pag-travel. Travel. Kasi tingnan niyo, parang nakasakay pa nga dito yung yung babae, no? Sa wands. So, travel to. Hindi siya agad-agad makapag-travel papunta sa'yo. No? Ewan ko lang kung message. Baka message ka niya agad. Possible lang to. No? Possible. Kasi mahiya siya, matakot. Makuha niya bang gusto niya kung mahiya siya at matakot? Buhay niya yan. Hindi ako alam. Desisyon niya sa buhay niya. May kanya-kanya tayong buhay at desisyon. So, yan. Ano pa ang possible na gagawin niya towards you ng person mo na yan? Meron tong gagawin sa'yo. Siguro, kung i-message ka niya or through what, ano man gagawin niya na para hindi ka na maniwala sa mga manipulation ng iba. Yung ginagamit nila yung mga like religion, nagsiset sila ng rules na dapat mong sundin. Yan. Paniwalaan at sundin na maglilimit sa'yo at magre-restrict sa'yo na gawin mo kung ano yung gusto mo. Yung kahit hindi naman mali, tulad yan, yung magsama kayo, gamitin nila yung religion, gagamitin nila yung ano man ang paniniwala para pigilan ka, no? Pigilan kayo na magsama. Yan. Pero yun ay manipulation nila yun para kontrolin ang buhay mo, ang happiness mo, para hindi mangyari ito sa inyo. Yun ang gagawin ng person mo. Para hindi ka na maniwala, hindi ka na susunod sa mga rules, siniset ng rules, o mga inuutos. Pwede din mga inuutos nila. Meron kasi niyan eh. Alam yung merong inuutos din sila through orasyon. Mga ganyan, mga spiritual na ginagawa nila. Like spiritual attacks na pasunurin ka nila sa gusto nila. Like, pasabihin ka nila na hindi mo naman kagustuhan, para tinanggalan ka nila ng will. Yan, mga ganun. O gawin mo yung hindi mo naman gusto. Yung pala, utos nila, yung gano'n. So, ano pa ang gagawin ng person mo na yan? Yung maging partner mong person towards you. Gagawin niya klaro ang judgment mo, na maklaruhan ka na. Na hindi na maging clouded ang judgment mo. Anong gagawin niya para hindi na maging clouded ang judgment mo? Meron siyang gagawin na
Yung mawala ng mawala ng kumpiyansa sa sarili, mawala ng energy, mawala ng vitality, mawala ng strength, mawala ng confidence, mawala ng tiwala sa sarili. Siguro yung nagpapaklaudo sa judgment mo, gagawin niyang ganun. Para hindi na siya Knight of Cups, so makapang manipulate sa'yo, hindi na siya makapag-send ng spells. Kasi yun nagpaklaudo ng judgment mo, yung mga spells nito. Para hindi na daw makapag-send ng spells to. Para yung mga spells siya ma-reject, o hindi na tatalab, hindi na magkakapisa. So yan, so ito na lamang for collective reading.